O kanindot sa dungon mo igsunan. Makita na to, tanaw na to ang usa ka pamilya mag-awit para sa paghimayag sa Ginoo. O kanindot paminaw no nga sa gagmay pa ang mga bata atong train alang sa paghimaya sa Ginoo, sa pagsimba. Okay, so may buntag sa tanan mga igsunan. Happy Sabbath. Kani ang akong pagdagang megsuon dili mabigay ni taas kay ang atong oras lagi gamay naman lang. Kasi nga o sige na lang tag paminaw nga nagkutoy ang atong tiyan baliya sa lingkuranan so di ba kay nako ason. Ang akong pagdagang nga mensahe mga igsuon in celebration is siya sa Women's Month. So nagpili ko og topic nga haong alang sa mga kababayan. So, mali akong pagkakaroon karon ng igsoon nga topiko about sa mga kababayan. Kaya ang Marso, in celebration sa Women's Month. So, supposed to be, katulad ni ngayong Sabado, aba natin mga bisita na at niagin ko Sabado, I mean, natin mga bisita ato na taga Gulaw. Kaya pagkasunod, kaya na naman tayo fellowship sa Compostela Church. So, gani ko, abi na ko nakalimta na ni Chulit, wala hindi rin makalimta yung mga itsunan. Ko utang, ko, pabayron bitayon niya sa utang na ako ba? Siya nga dili ko no, kaya maningil na siya sa akong utang, dinahlan ko na mabarot ko karon sa dalawang mensahe. Ikaw mga itsunan. Ang akong gidala ng mga ipili mga itsunan, sa akong pagbasa-basa ba sa dugay ko rin nabasa. Wala tayo po ka-prepare kay about kang Hana. About kay Hana. Huwag tayo pagkutanon ko, nganong si Hana man ang iyong dipili? Nganong si Hana? Kay nganong may suon? Si Hana ginamang pilion, kay bisan balihon, Hana lang gihapon. Ano ba ang iyong pangalan? Bisan balihon ni mo, Hana lang gihapon. Malinigap na pangalan kay naano ba yung kalagyan sa Facebook, magbalibali yung pangalan? Pero ang pangalan ni Hana, isang balihon, Hana ang gihapon. No? Kay H man gihapon ang ikuan. Pero pagbasa kanina ni Brother Brian, Ana di ay sa Bisaya, no? Ang Hana. Ang Hana ko kanina pagbasa niya ba na Ana di ay. Kaya ang ginala na ko text is, and Hannah prayed and said, my heart rejoiceth in the Lord. My horn is exalted in the Lord. My mouth is enlarged over mine enemies, because I rejoice in thy salvation. So, pagkakita mo gamay nga istorya ni Hana. Pero nasayang ko mga igsuon, nga nakailan na mo sa istorya ni Hana. Kisa ba kaila sa istorya ni Hana? O, wala yung kaso ka mo. So, tanan, nakailan din sa istorya ni Hana. No, tanan, nakailan yun. Kani si Hana mga igsunan. Nasayod ka kung unsa siya ka mainampuon sa Ginoo. Grabe ang iyang pag-ampo, ang iyang bana kisay bana ni Hana. Hala, wala tayo, ingon mo, nakaila mo sa story ni Hana, wala mo kaila sa bana ni Hana. Si Elkana. O, ang iyang bana si Elkana. So, naapod ni, sa unang panahon na may pwede sila makapangasawa o daghan. Napod ni asawa nga kuan si Elkana. Pero ang iyang pinangga yun sa iya asawa, si Hana. Apan mga igsuon, si Hana, wala siya'y anak. Nya sa unang panahon, kung wala kay anak, murag dako gid kaayo nga burden sa mga kababayan sa una. Kung dili sila makahatag og anak sa ilang bana. Pareha bitaw ni Rachel sa kan Jacob, dako bilang iyang kasagmuyo nga si Leah nagsigig panganak. Kunya anak ka lang siya, kanina lang ang akong maid servant. Ang akong ito ko anin aron makaanak sa ako. O pagkakita ni Leah ang iya sa maid servant, ihatag mo kunya ang ako. Hangtod sa nakadaghan bilang anak ni Jacob ng Hesuna, no? Kay kuan. Pero sa uli, gipaminaw sa Ginoo ang mga pag-ampo
niining mga kababayen diri sa Biblia mga kaigsuonan nga nangayo sa Ginoo. O giaplihan ang ilang mga nagwangkan. Maupot ni si Hana. Pwede niyang hilak samtang tuwa siya sa templo eh. So, pwede niyang hilak na nagapangayo siya sa Ginoo. Kung tagaan na dito siya anak. Kay mo siya, Ginoo, kung imo kong tagaan anak, ako gid kining kasi to gani murag ako rin ihalat bid mo Ginoo ang ako kung tagaan ko nimo anak. Pagkakita sa high priest o si Kuan, kisa to Kuan, si Eli. Pagkakita niya nga naghilak dito siya na niyo pagkali siya nga kanang hubog. O iyo palingan nga naghilak kay hubog. Pero ingon siya nga dili ko hubog. Kay ako nasagmuyo kay nangayo din siya sa Ginoo tinugalay. Nangayo siya og usa ka anak. Tinuod mga igsuon, gitagaan gyud si Hana og anak. Ug ang iyang anak naidako nga bahin sa history sa atong Biblia. Nahimo siyang usa ka propeta. So, dili kay nako karon gyud ang story ni Hana no? Ako lang tong i-overview ang story niya. Akong iabot karon sa atong panahon mga kaigsuonan. So, samtang nagabasa-basa ko sa mga sinulatan ni Mrs. White, nakita na ko dito ang appeals to mothers, mga daughters of God. Dito din ako nakita ang igsuon niya. Pag ganindot sa doon si Hana, bisan pagkahatag sa iyang anak, pila pa lang kakuan, iyan ang gidala sa templo, iyang anak. Pero at the very young age, iya usan gi-training gyud kay wala man to dayon niya gihatag gyud sa templo. Iya gyud gi-training pag-ayo si Samuel. Ang mga anak ni Eli, mag-isay ko ako bukasan, ang mga anak ni Eli, dili ba yung mga maayo, ang iyang mga anak, ang mga anak niya, bisan siya pari, dili mga maayo ang mga binuhatan sa iyang mga anak. Pero gumikan sa kanindot sa training sa inahan, sa kanindot sa training ni Hana, wala masaag si Samuel. Nagpadayon si Samuel nga nagsubay sa dalan nga gilatag para niya. No? Wala siya ma-influensyahi. Wala siya ma-influensyahi sa mga kauban niya dito sa templo nga ang mga anak ganito sa pari nga maghilagot ito kung sa mga kuan sa sulod sa templo. Wala siya makan. Kaya nga no, gumikan ang i-comment na ang gitagaan yung kuan ani, gumikan sa nindot kay nga training sa iyang inahan sa gamay pa siya. Dili yun mga kaigsuunan, mga baliwala ang kahapon nato mga inikanan. Dako kayo nag-role isip mga inahan sa atong panimalay. Dako kayo nag-role sa atong mga kabataan o sa atong komunidad. Kung kita nag-iingon gapon kita under sa pamalaod sa atong bana, pero dako kayo ta o kanang responsibilidad sa atong pagpangalaga diha sa Ginoo. Daghan kayo ang mga kababayen sa Biblia nga nagpakita og mga nindot kayo nga mga example alang kanato. Nindot kayo sila nga mga atong tan-awon, atong kapanamingan sa atong panahon karon. Niyon diri sa Niingon diri sa atong nabasa sa Daughters of God nga dili kuno ta maguna-una mga kababayen nga ang atong panginabuhi naara sulod sa panimalay. Sa mga domestic nga mga trabahoon lang gyud ta naka-focus sa pag-alaga sa atong mga bana o sa atong mga kabataan. Dili kuno ta maguna-una na. Some can do more than others. Ang uban mas makahimo pa. Ug labaw pa na. But all can do something. Women should not feel that they are excused because of their domestic cares. Dili tayo na yun na, excuse na niya para sa mga
buluhaton alang sa Ginoo. Kay daghan kay may buluhaton sa balay, way kahumanan. Tinuod na way kahumanan ang trabaho sulod sa panimalay. Pero dili na nato siya mahimong excuse nga mo kay tanga, dili na mi mo apil anong para sa buluhaton sa Ginoo kay daghan nagbuhat sa balay. Oh, mali yun. Dili na to pwede himuon ni excuse ang atong mga domestic cares. They should become intelligent as to how they can work most successfully and methodically in bringing souls to Christ. So, naagit tayo mga naagit tayo ikuan sa ato ang kinahanglan makalihok yun ka alam sa pagkadaw-tulog ka lang. Dili na to dili na to ko sa ikuan lang sa mga kalalakihan sa atong mga bana, sa atong mga pastor. So, if all would realize the importance of going to the utmost of their ability in the work of God, having a deep love for souls, feeling the burden of the work on them, hundreds would be engaged as active workers who have hitherto been dull and uninterested, accomplishing nothing or at most but very little. Daughters of God 15. Sabi, paragraph 3 siguro eh. So, muna siya ang kuan nakita day mga kababayan, dili ko nato ikuan na diha lang dito sa sulod sa atong kuan, naagi tay buluhaton alang sa pagpandaog o mga hamiling kalag. Dili lang kita. Kung ang sulod sa atong panimalay ang atong bana wala pa, ang atong maayong binuhatan ng igsuon, maugay una, maugay pinaka-importante nga atong maipakita sa atong mga pares nga mahimutang kabahin nga makadalata o gamiling kalag diha sa Ginoo. Dili ko malipay nga kung maabot mo sa langit ang inyong purong-purong ang una nga bituon dito ang inyong mga bana, ang inyong mga kabataan, ang inyong silingan, ang inyong mga relatives. Kung naagin sa unay, nahitabo sa mga while we are doing kaning sport fest ba, prior sa among federation. Daghan kayong mga kabatanunan nga nagalaog na pabautismo. Kaning mga kuan ba, yun after sa sport fest. Giingon bitaw ang layman nga, kamo, ayaw mo kabalaka. Kani sila nga naglaray karon nga nagpabautismo. Mga purong-purong mo niya ninyo pohon, igbalik sa Ginoo. Mga bituon ni sa inyong mga purong-purong. So pagkanindot, puminahon mga igsoon, ikaw Brother Jesse, kung nakay, makita isang usa na yun. Kamiling kalag na madala mo sa tila ni Kristo. Dili yun masabtan ang kalipay. Makita siguro nato no nga, makaingon, mag-imagine ako nga while nag-iino o baptism, nga ang mga anghel na dili na ko makita nagakalipay, kay na ay mga miling mga kalag nga nidawat sa kay Kristo. Okay, so, nakulat ko yung istorya sa inyo mag-iisunan. Kamayra, naiusa ka sikat kay na doktor, si Martha. Sikat kay siya, usa siya ka oncologist. So, kapag mo ang oncologist mga kaibigan, kasagaran mo na sila yung mga treat o mga cancer patients. Tungod kay nindot kayo siya na doktora, maayo kayo siya manambal sa iyang field, sa iyang specialty ng oncologist siya, maayo siya. Nisikat kay siya o natagaan siya award. Paghatag sa award, kailangan pa niya mo sa kayo plano kaysa another state naman nga dito siya mo receive sa iyang awards. Kung siya, na kanantagaan siya o pagpasido mo tungod kay maayo siya sa iyang profesyon. Pagpadulong niya dito magigsunan, sakay siya sa aeroplano, wala damha ang aeroplano ngayon sakyan, nag-emergency landing sa laing airport. Kay nagka-problema ang aeroplano, nag-emergency landing. Pag emergency landing, wala na siya laing kuan, emergency landing, nagrenta siya o usa ka sakyanan, rent a car. Gusto mo na sila yung nasa may igsunan, nagrenta siya sakyanan,
Kay mo ato siya, mag-drive na lang siya, padulong sa pikas na lang yun nga, kumbaga, city. Kung ano ko siya mag-receive award. O kung paniya, iyang pag-bana-bana, ako siguro na din mo, pag-bana-bana, pag iya pag-calculate, nga mag-abot pa siya kung musakay siya sa mga rent a car. Nisakay siya na rinsunan, o samtang nagasakay siya, nagadrive siya sa sakyanan. Nalunggan niya ang radyo sa sakyanan nga niingon niya, bati kayo ang panahon, kusog ang ulan. Nainggit kayo ang panahon. Pero nagpadayon siya, kay gusto rin siya maabot sa iyang panulingan. Gusto rin siya makaabot dito. Sa sige niya, perti na yung kusuga sa ulan. Bagyo na, kanang itawag na nga ulos. Pagpindot niya sa iyang cellphone siguro or kanang kuan sa sakyanan para sa location, para sa iyang navigation yung ginagamit. Kasagaran dito sa ato familiar man mo mga Waze, mga Google Map. Pagpindot niya mo igsuon, walay signal, walay makuha nga signal, dili siya itudlo ug asa siya moagi. So, ano sa minahitabo niya? Kaya dili siya ato dito bago siya nagrenta nagsalib lang siya sa iyang mga navigation apps na lost siya magsuon, nawala siya. Pagkawala niya, nagsige na lang yung siya drive, bit kayo, kusog ang ulan, nagsige siya pangitag mga secondary road niya, makakuha lang siya pa, sige siya pangita, nga naharap siya mga pangutanan, naa siya'y malapitan, nga mga pangayuan o tabang. Kaya nakuan siya na nasaan. Okay, so, sa silibid niya pangita mga kaigsuunan, dito sa unahan, layo kayo mapag-drive niya, nakakita siya o gamay na balay. Nakita siya gamay na balay. Pagkakita niya sa gamay na balay, ningon siya, salamat kay nakakita ko balay. Ako ni duulog, ako ni pumuganon. Nanuktok siya dito, nanuktok siya. Pagpanuktok niya, basa siya kay kusog ang ulan. Naay usa ka babae nga niabli sa putahan. Ingon dayon siya nga kanang I am lost kay bago ra ko ani diri nga syudad na saad ko. Pwede ba ko makagamit sa imong cellphone or sa imong telephone para makabatabang ko sa akong sitwasyon karon kay nawala lagi siya sa iyang palungan. So, mangayo siya ay mangulang siya ang cellphone or telephone. Ngayon ang babae nga, abot ang sa inahitabo, pero murag tanang linya karon walay signal kay pati ang akong cellphone. Wala, my cellphone is not working and also our telephone, dili po murag daot yun ang kanay signal. So, basi na daot, lumikan sa panahon nga grabe ang tabaskog sa panahon. Ingon ang babae nga, kung gusto ka kumuka nga, musunog lang sa dire sa balay, inom kurutag, mainit nga kape, kumukaon tagpan, ingon ang kan. So, wala pagbato ha, ingon siya, wala man siya lang choice. Siya nga, would you like to stay for the night? Ingon ang babae. Nisulot siya, nilingkod siya nito, gitagaan siya towel, iputos siya sa ikulingon, gitagaan siya kape, gitagaan siya upan. Ang babae nagtimpla ko, doon naglingkod siya na tubangan. Ningon ang babae, pwede ba kung mo kuyugan mo mag-ampo? Ningon ang babae ang katong tagbalay, ningon, pwede ba kung mo kuyugan mo mag-ampo? Ingon siya nga nung mag-ampo mo ka. Kapara niya, ang na-achieve niya sa iyang kinabuhi, gumikan ra sa mga scientific na mga kanba sa iyang pagpaningkamot. Kani nga si Martha, usa ka atheist, wala siya gatuo Ginoo. So, ang pag-ingon niya nga, unsa may hinungdan, unsay purpose nga nung mag-ampo ka. So, wala mo tingog ang tagbalay, nibarog siya, o niadto siya sa gamay nga, sa pikas kwarto, niya, gibiyaan siya dito. Nga, mo na ito yung ikuan nga nung mag-ampo man ka. Unsay makuha nimo sa pag-ampo. Nibiyaan siya. Sa iyang pag-inom sa kape, siyempre na-curious siya. Kay, ibiyaan naman siya akong babae, kay di siya mukuha ng mag-ampo.
Na-curious siya. Nilili siya sa siwang sa pultahan niya, dili kayo naka-close. Nakita niya ang tagbalay nga nagaluhod at tubangan sa crib sa iyang anak. Tubangan sa crib sa iyang anak, nag-ampo. Iyang gilili dito. Ay, nag-ampo. Dito siya. Nag-ampo siya dito. Naibata nga natulog o nag-ampo siya. Pagawas sa babae, pagbalik na dito lingkod sa iya, pag umanong-ampo, niyon siya nga, kung sa magyot ang purpose nga nung nag-pray ka, para asa mong ka mag-ampo. Niyon ang mong tagbalay, ang katong akong anak, nga nagahigda diha sa kwarto, usa na nako kabuok nga anak. O siya, naga-suffer of cancer. Naa siya sakit nga cancer. Siya. Ang usa ka doktor nga well-known kayo sa pagpanatubag aning sakita, specialty ni niya nga nga kuan, nga ang usa ka doktor nga si Dr. Martha, lain pa nga stage siya nagpuyo. O drain na kayo financially, wala na kayo kwarta. Alang sa pagpalit ko ticket na madala na ko dito ang akong anak sa pagpatanggal. Wala na dyan ko'y laing kapaingnan. Ang Ginoo na lang yun ang akong giakuan. Nga tabangan ang akong anak. Kay ang doktor nga muhata, ang doktor nga makahipuhunta o makatabang para sa akong anak. Iyang dimension si Dr. Martha. Wala tuwa sa layo. Niya, siya, wala na dyan ko'y kwarta, wala na ko'y kakuan. Niingon dayon ang si Martha nga, pwede ba na ako matanaw ang medical history sa imong anak? No, may record sila. Pwede ba na ako matanaw ang record sa imong anak? Gitanaw niya ang record. Tapos, nakaingon siya, niining taknaa, diri ko naka-witness og milagro. Ano siya? Ang pag-ari nako diring dapita, gitubag sa Ginoo ang ampo aning inahan nga hilak o pangayog tabang sa Ginoo. Dili lang kaniyang gitabangan nga makaadto sa ako mismo ang gipaari diri sa panimalay sa mong inahan nga hilak alang sa pagkuan sa kayuhan sa iyang anak. Iyang gikuha magigsunan ang record o pagkapunta gidayon, gidala niya sa ospital. Iyang gitabangan, iyang gitabalan. Ingon siya, dili unta ko mutuo og Ginoo, apan niining taknaa, pagkaabot pa lang nako nianing balay para nako milagro na. Bisan dili ko siya mutuo og Ginoo, mutuo siya milagro, pero para niya milagro na kay siya tong balaya. Pero pagkakuan niya nga ang babae ang ginaampo dahil sa babae. Ayun ang babae, wala na may choice. Ang doktor nga makatreat sa mga anak tuwa sa layo, wala na may kwarta. Ang iya na lang itugyan niya kanan sa Ginoo mga kaigsunan. Inunana ka powerful ang mga pag-ampo sa mga kababaihan, ilabi na sa mga inahan mga kaigsunan. Inunana ka powerful. Ang ampo ni Hana, ingon anak ka powerful. Kita nga mga inahan, ingon anak ka powerful na atay dako kayo nga tahas ba gihatag ang Ginoo. Nga kung mag-ampo ito kinasing-kasing. Grabe ang kuan. Grabe ang ginatawag nga tubag sa Ginoo. Dili na ito makakabalo mo sa iyon sa patriarchs and prophets. Hannah's prayer was granted. She received the gift for which she had so earnestly entreated. And she looked upon the child. She called him Samuel. Ang ibig sabihin ng Samuel, man? Ask for God. Ipangayo niya sa Ginoo. So, dili na to kung anong mga ginikanan. Ayaw ko ninyo baliwala. Kita ng mga labi na sa mga inahan. Grabe ka powerful. Sama ni Hannah, sama sa story nga akong gidala karon mga kaigsunan, pinaagi sa ilang grabe yun nga pag-ampo, no? Grabe matinud-anon din nga pag-ampo. Wala na ilaing kung basta ganit ko no, anak na ganit ko no ang paghisgutan,
kung ang mga ginikanan gani kuan, bahala na lang yun. Mamarka bahala yun. Himuon yun ang tanan para lang yun sa mga kabataan, para sa mga anak. Dili yun ingon nga, bahala na na, oy, kung ano bitaw sila. So, sama ani mga example diri sa Biblia. Si Hannah, kinsa pa diri nga mga kababaihan, si Naomi, si Ruth, si Sarah, si Rebecca, pagkadaghan sa mga kababaihan, si Deborah, nga nagpagamit sa Ginoo. Niaging semana, nakita na ko sa post nila pastor nga, nag-celebrate sila of minister's wife. No, kanang ilang gitagaan mo pasitunog ang mga asawa sa mga pastor, mga shepherdess na ginatawag na to. Ang galing mga asawa sa mga pastor, mga shepherdess na ni sila. So, gitagaan sila o mga programa alang sa mga kababaihan. Ang ilang dako nga role, alang sa alang sa pagministeryo ba sa ilang mga bana. So nakita na to, kadayon jud ko nga nindot kayo sila no nga matagaan bitaw sila commendation sa ilang gibuhat isip mga asawa sa pastor. Pero kita mga kaigsunan nga naa sa mga iglesia, dili na ka magpaabot nga tagaan pa tag mga award, mga pasidungog. Mabuhat na lang ito mga kaigsunan. Nilabi na sa itong mga kababaihan. No, daghan kayo diri sa ako mga Marta. Marta, mahilig magluto pa. Mahilig magluto, pag-andam sa pagkaon. So, yung mga Marta, nagatabang para sa mga kanto. Naay mga puluhaton, naay mga crusade, kisa may mga lasig diya, ang mga Marta, right? Mo magdala og snack, mo magdala og mga mga para makatabang ta. So, ang pinaka-main purpose nga gayson sa atong topic karon, nga kita mga kababaihan, naatay dako, Christian women are called for. Gitawag kita, mga Kristiyano, mga kababaihan. There is a wide field in which they may do good service for the master. There are noble women who have had moral courage to decide in favor of the truth from the weight of evidence. They have tact, perception, and credibility and could make successful Christian workers. So, pwede kita mahimo ng mga successful mga Christian workers. Asa ito? Wala na. There is work neglected or done imperfectly that could be thoroughly accomplished through the help that they are able to give. So they could reach a class that ministers cannot reach. Ang kaning mga kababaihan, makaabot ni sila og mga dapit nga dili maabot sa mga ministro. So, wala na. There are offices in the church that they could fill acceptably and many branches of the church work that they could attend to if properly instructed. So, daughters of God, binahawikuha ang mga. So, naagyo, dili ra gud kay isalig gud nato sa atong mga ligman, sa atong mga pastor, sa atong mga pangulo sa iglesia. Kita nga mga kababaihan, tinawag ta mga kaigsuonan. Tinawag ta. Atong siguron, una, ang atong mga kabataan sama ni Hannah, atong i-entrust sa Ginoo ang atong mga kabataan. Atong iampo nga ang atong mga kabataan matrain na to o sakto. Kay sa pag-ingon para ni mga igsuon, kung saon pag-ingon sa Ginoo kuhon, well done sa ato Aba. Well done sa matinumanon, faithful na to nga servant. Kung sa ato pala mga kabataan, pakyas na to mga igsuon. Pagkatapos kay burden, kung dili na to madala. Kay kana gitugyan na sa tuwa, gipahulam ni sa tuwa ato mga kabataan. Diha taon na mag-ministeryo sa itong mga kabataan. So, mo ganitong, ako hindi ko kalimot, aliupan, malunggan ako sa itong layman ba, sa itong mga kuwendriya. Kung ang imong gusto ipakita sa imong anak, kinaiya ni Kristo, dili dapat natin ipakita ang kinaiya ni Satanas. So, kung magsige kung tagkasuko sa sulod sa itong palimalay, makaingon niya na ang Ginoo, pero minti lang kayo masuko, kaya nga itong dili kanan gani, pero naman masuko, o magsige lang kasuko,
Magsige na lang pangisog, magsige na lang yaw-yaw unta ko sa iyo. Dili ka matao sa iyo, magsugod na lang dayon o kanang kuan. Sa tawagan na, Sister Richie, pag di ka matao sa iyo, magsugod na dayon. Bitaw, dili malikayan, pero kung ato lang yun nga kaigsunan, permanente ka na communicate sa Ginoo, o atong una-una o ang ato di ay pagpanginabuhi diri sa kalibutan, dili lang yun kay niyon ta nga, baka babae ra bitaw mi, diri ra mi sa luyo, kamo ra diha, kay kamo man ang maayo, kamo man ang maayo, wat sa spirito stagna, ani nga mga diri ra mi sinit. Naagid ay, naatay mga lugar mga kaigsunan alang sa pagtapos sa buluhaton. Sa mga kababayanan ha, naatay tinawag ta. Christian women are called for. Dili na to kayo isalig sa uban. Kaya kung ba daghan kayo, naatoy daghang kabataan sa balay. Naatoy daghan diri atiman. Maglimpyo pa ko. Sus, ang trabaho sa panimalay kaigsuon, di kinamaman ay. Naara ginalimo mo hotdog, pero kung ako pa mo, hapon. Naara ginalimo ng hotdog. So, ato ginalibalansi. Dili ko na ito ka ng hotdog. Maubili akong rason sa balay. Baka nag-imong kong pakulan sa kumbana. Ang akong rason, siya kataga na kita yung anak. Akong tubag, na by deadline. Wala may deadline kung layo na kung lawas. Wala may deadline ng lawanan no eh. Sus, kahugaw ba rin? Na by deadline. Wala man. Wala may deadline eh. Kung ikapoy ko, kaya nga no, kita rin, di na mahuman na, ang hindi mo lang magsige na lang tayong tagpangisog, magsige na tayong tagyaw-yaw kay nagsige ko na tagtrabaho, ang uba nagsilpon-silpon, ang uba nagsilpon-silpon, ha? Nung kumabot akong bana, pagkabot talaga, pagkabisi naman lagi sa silpon, kita pirti na natong mapa, hindi ano bang tiig, isa-isa raw, nagsilpon. Pero ay so, di na lang kung mareklamo. Ingon na lang ko nga, palihog na kong isa sa inyong tiil. Kay, lahig ba ako kung ako'y makasubo. Bukat na masubo. Kato dito, pandaya to. Kato dito, welding na to. Kato dito, tarong na to. Lahig mo masubo. Sige na lang ako na lang yung map. Kay, lahig mo kung masubo. Daghan mo kung masubo. Dili mo kung yung masubo ka na ng ugas sa plato. Dili mo na. Katong mga panglalaki na trabaho, kay wala ka diri sa katuig o mga dornap na guba, ilisitanan. Mga suba na ponder, ilisitanan. Kaya kung na imapunder suba sa mo, yun siya na, sus, kasayon na kung naapalan ko. Giilisan ko na naunsa man ka kasayon na kasayon ko na kalangit na, may gitagaan talik kahit uperting kasa. Kalangit na, di ko kabot. Pero may na karong may eksawan, kaya nga may makabot na sa kuya. Okay na. Hindi na ako mag-yaw-yaw kung nagpunder sa mga. So, ano mga kaigsunan ha? So, sa katapusan ng igsuon, ako may hinaot na kita mga kababayan, mahimo lang panalangin sa atong panimalay o mahimo ka panalangin ngadto sa atong komunidad. Makakita alang sa buluhaton sa Ginoo. May God bless. Panginoon namin sa taas-taas ng mga langit. Panginoon, maraming salamat sa mga mensahe aming narinig sa tanghaling ito. Naway ito ay maging gabay namin habang kami namumuhay sa mundong ito, Panginoon. At gamitin kami bilang mga kababaihan sa inyong mga gawain para ito ay matapos, lalo na sa nalalapit na inyong pagbalik, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa mga kalihan tulong at kasala ay mamamasakot namin sa pangalan ng Panginoon Jesus.